Hi, magandang araw po mga batang Maynila, mga nanay at tatay ko at ang aking mga minamahal na lolo at lola ay sana po'y nasa mabuti kayong kalalagayan sa oras na ito. At sa ating mga mamamayan na nasa abroad, no? Partikular na sa mga mamamayan natin na may pag-aari dito sa lungsod ng Maynila at habang kayo nasa abroad ay alam kong ipinupundar ninyo itong mga pag-aaring ito. Itong Talk to the People na ito ay napakahalaga para sa inyo. At sino mang hindi taga Maynila na may pag-aaring lupa, itong announcement po na ito na Talk to the People ay may mahalagang mensahe, guidance, or impormasyon na maaari nyo po magamit. At if I'm not asking too much so that we can reach as many people as possible and they're going to be at least guided properly from your city government mismo galing, no? Hiramin ko lamang po ang ilang minuto ng inyong oras upang nasa ganoon para tayo maliwanagan sa mga magagandang I think no beneficial sa mamamayan ng lungsod ng Maynila. Now, mga nanay, tatay ko, mga batang Maynila, mga lolo't lola ko, mga OFW at immigrants. Ito po ay uumpisahan ko na. Tungkol po ito sa information campaign of the program of your administration, the City of Manila since July 1. As you all know, I had it passed before the City Council to offer a breathing room for those, yung mga nahihirapan magbayad ng kanilang buwis or obligasyon, maaaring for so many years or delayed. That's why I issued and have it pass before the Sanggunian yung ating General Tax Amnesty. Baka lang po nakakalimutan natin na may umiiral po tayong tax amnesty as we speak at hanggang December 31 no, ng 2005. At ito po ay General Amnesty Program. Ibig sabihin, usually po ang amnesty sa negosyo lang, minsan naman sa amilyar lang. Ito po lahat ng mga obligasyon na maaari pang hindi o nakaligtaan o dahil sa kagipitan sa buhay, nahihirapan ang ating mamamayan. Yan po ay Ordinance Number 9118. At sa ngayon po ay umabot na ang koleksyon natin ng 266 million pesos. Ang kabuuang nakolekta mula sa delinquent tax payment. Binubuo ng mga sumusunod: real property tax, business tax, at miscellaneous collection. Kung, kaya po ito sinabi ko kanina, a few minutes ago, napakahalaga at laking ginhawa po itong ginagawa ng inyong pamahalang lungsod para sa kapakanan ng mga taxpayer. Kung halimbawa po, in the absence of the general tax amnesty, dapat pong makokolekta natin or collectibles is 380 million pesos. 174,554. Ngunit dahil po sa ginawa natin, ang mamamayan ng lungsod at ibang mamamayan na may pag-aari na negosyo at lupain, pag-aari o property, no, ay nakatipid po ng humigit kumulang 113 million pesos. 113.8 million pesos. Yan po ang natipid ng ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila. Ay tumabot po sa 13,988 na mamamayan ng lungsod ng Maynila na nakinabang dito po sa ating General Tax Amnesty. Kaya ako naman po ay nananawagan, halimbawa man, kaya po ipinahabaan ko yan ng 6 na buwan, hindi nyo pa nagagawa ng paraan yung inyong mga obligasyon sa inyong pamahalang lungsod sa mga nagdaang taon, 5 taon, and so on and so forth. Meron pa po tayong 2 buwan para maka-avail nito. No? We still have 2 months up to December 31 at patuloy nyong makakamit ang ginhawa na kung saan nawawala po ang mga penalties ng ating
nagdaang obligasyon na hindi natin natupad na mga taxpayer. So, nananawagan ako, you still have 2 months to settle your obligation to the city with ease, without penalizing you, for you to save money. At the same manner, yung mga nahihirapan sa buhay ay makagawa pa ng paraan. No? Ito pong programang General Tax Amnesty ay hindi po ito tungkol sa koleksyon, kundi pagbibigay ginhawa sa ating mga kababayan nagbabayad ng buwis, ngunit nahirapan sa mga nagdaang panahon dala ng mga challenges economically or sa buhay. Kaya you still have 2 months to avail for the General Tax Amnesty sa ating lungsod na umiiral at patuloy na iiral hanggang December 31. Okay? Now, pangalawa, ito naman po yung napakahalaga muli, additional na ginawa. Sa mga lumang nagbabayad ng buwis, maaring alam na nila to. Sa mga bagong nagbabayad ng buwis, maaring hindi nyo pa po ito alam. At nais ko pong ipabatid sa inyo, isa pang ginhawang pamamaraan na ginagawa ng inyong pamahalang lungsod ng Maynila ay kung saan kayo po ay maari, no, na magbayad ng advance for the year 2026. Ha? Pwede ba yun, Yorme? Sa January pa naman yung 2026. Opo. Maari na po kayong magbayad ngayon. At kapag kayo po ay nagbayad, no, ng advance, you can now avail the particular discounts or diskwento or kagaangan sa mga bayarin for 2026. Ito po. And let me discuss it briefly. 20% discount sa amilyar kung fully paid bago mag-December 10. Ayan po, nasa inyong ayan. Uy, thank you MPIO. Ayan. I-grab nyo po yung picture na yan sa inyong mga phone. Picturean po ninyo. Meron po kayong 20% discount na maaari nyo ma-avail kung kayo ay fully paid bago mag-December 10. Pangalawa, 15% discount kung fully paid mula December 11 hanggang December 29, 2025. Ulitin ko, no? Ito yung 2026 obligation ninyo. Kapag in-advance ninyo, you can avail of this. 10% discount naman kung fully paid mula December 30 hanggang January 31, 2026. Ayan po. So, yung mga diskwentong nakikita ninyo ay pamamaraan ng inyong pamahalang lungsod na makapagpagaang sa mga obligasyon natin sa ating pamahalaan, katulad ng lungsod ng Maynila. Kaya po, kung kayo'y nanonood, please do share this Talk to the People portion of your Manila Public Information Office dahil malaking ginhawa po ito, 20%, 15%, and 10%. Now, Yorme, saan kami pwede magbayad? Ang normal pong bayaran ay kayo pupunta sa City Hall. Kaya naman tumatakbo pa rin na sistema hanggang ngayon. Ngunit, dala ng traffic, haba ng pila, at minsan nga po ay huling araw nagkakasabay-sabay o nagbabayad. Kung minsan talagang meron tayong habit bilang Pilipino, doon na tayo sa last day. Kaya naman nahihirapan ang ating mga taxpayer. Pero may nagbayad ka na ng buwis, pawisan ka pa, gula-gulanit ka na matapos ang araw. Ngayon po'y hindi na. Sapagkat noong ako po ay inyong mayor noong 2019 at 2022, may mga itinatag po tayong mga digital access. At in fact, modesty aside, itong mga ginawa natin digital access para sa taxpayer ay kinilala ng mundo ng mga international organization, lalo na sa finances. Maaari po kayo
At ito'y malaking ginhawa kasi kahit gabi, kahit alas 12, kahit anong oras para lang kayo nag-Facebook o nag-TikTok o nag-YouTube. Maaari po kayong magpunta sa www.gomanila.com. Yang Go Manila po na yan ay isang access or digital access para makapagbigay ginhawa and efficient delivery and efficiently addressing our taxpayers para maging komportable o para sa inyo. At doon po, maaari kayo mag-login kung meron na kayong account. Kung wala naman po, ay maaari po kayong gumawa ng account. Diyan nyo rin, maaari kayong magbayad ng, ito na po may bagong-bago po tayo, pati po real property tax. Opo. Online na po tayo. Dati po sa business permit lamang, at saka ibang permit and licensing and OVR. Ngayon po, including na ang mga nanay ko mga tatay ko, at pati yung mga nasa abroad, na OFW at immigrants na may property sa Maynila. Hindi nyo na kailangan mailagay sa alanganin yung inimpok yung pera para padala rito, kundi dyan mismo kung nasaan man kayong bahagi ng mundo, saan man bahagi ng mundo, as long as there is internet, you go access gomanila.com at pwede na kayo magbayad ng, ulitin ko real property tax, business permit, licensing, and OVR. Ibig sabihin, yung mga nahuli sa iba't ibang dako ng Pilipinas na nagdumaan dito, umari na kayo dyan magbayad. Para po, for your convenience, para po mas maibsan yung haba ng paghihintay, haba ng pila, pinapawisan ka, at tumatama yung mainit na aircon ng hallway sa buhok mo. Tawa po ko. Kaya po ako yung nag-mayor noon, talagang pinilit ko po mapagtagumpayan at maging modelo ang Maynila sa online payment. Through the years, marami na ring city ang nag-evolve, nag-innovate. Now, I'm bringing back the eBOS, the online payment, end-to-end solution, and ease of payment, comfort of payment, secured payment of taxpayers to the city government of Manila. Kaya po sa inyo muli, pinapaalala ko, dalawang bagay lang po ito. Avail of the General Tax Amnesty Program up to December 31, 2025. Para po sa inyo yun. Para gumaang naman yung hirap na dinaranas din. Pangalawa, para kayo makadiskwento sa obligasyon ninyo sa 2026, sa amilyar ninyo, maaari na kayo magbayad ng maaga for 2026, and may mga petsa po na nandiyadyaan sa inyong screen ngayon na maaari nyo ma-avail 20%, 15%, and 10%. Yan po ay programa ng inyong pamahalang lungsod ng Maynila upang maibsan, makapagbigay kagaangan o konting luwag sa pagbayad ng ating mga obligasyon sa ating pamahalang lungsod ng Maynila. So muli po, mga nanay, tatay ko, mga batang Maynila, at ang ating mga OFW immigrants na may mga pag-aari na property sa lungsod. I hope you can rewatch this and share this, talk to the people, ang programa, Manila Public Information Office, para na sa ganoon, mas marami tayong matulungan. By sharing this broadcast, nakatulong na kayo sa pamahalaan. Share to your family, friends, or kung sino man ang kakilala ninyo. Sayang po yung programa. Ito po yung mga pamamaraan ng inyong lungsod. Kung saan, in our own little way, gusto ko lagi makagaang para sa inyo. So muli, maraming salamat sa oras na pinagkaloob nyo sa amin. Please do watch again or share this broadcast. Mag-iingat po kayo, mga kababayan, and together we can make Manila great again.
Maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila, God first.